Di po ba, mga kababayan, natanggal ang Vice Presidente sa National Security Council? Dahil nga po, alam natin na ang China ay mahigpit nating kalaban pagdating po sa West Philippine Sea. No? At alam din po natin na isa sa dahilan ng pagkakasibak sa National Security Council ng Vice Presidente, yun nga po yung pagiging malapit nila sa China, mga bossing. Ikaw ba naman, no? Ikaw ba naman bilang isang tagapamahala ng National Security Council, hahayaan mo na meron kang agam-agam sa isipan mo, naku, baka ibinabato nito yung mga impormasyon na napag-uusapan namin dito sa NSC no? Baka mamaya lahat ng sinasabi ko dito o lahat ng pinaplano natin para mapanatili ang kapayapaan ng Pilipinas at patuloy na ang ating karapatan ay nandiyan sa West Philippine Sea, baka ibinabato yung impormasyon doon sa China. Ano gagawin mo? Di sagigilid muna, alis ka muna. Di ba? Para sigurado po. Dahil ang pinag-uusapan dito, seguridad ng ating bansa, mga kababayan. Ngayon, ang palabas ng mga DDS, meron silang pinlat. Dahil sa pagkakasibak ninyo kay Inday Sara Duterte sa NSC, no? Ang AFP ay babaklas ng suporta sa inyo. Yan. Kasi matagal na ho nilang inaawitan Matagal na ho nilang inaawitan ang AFP, no? PNP, inaawitan din ho nila. Kaso hindi ho talaga kaya. Wala hong patutunguhan, no? Sabi ni Marcelino, baklas. Sino nagsabi sa'yo na matanggal sila? May ebidensya ka ba? Ipakita mo para maniwala ako sa'yo. Ikaw, hinayupa ka. Pag ako nagpakita dito ng ebidensya na hinahanap mo na matatanggal sila at ikaw, nandiyan ka pa din. Hindi ka pa din nagbabago bilang DDS. Kukutosan ko ulo mo, Gusto mo ng ebidensya na matatanggal si Bato de la Rosa? Si Bungo? Si Bungo, matitira si Bungo, no? Gusto mong magkaroon, gusto mo kung may magpakita ng ebidensya. Ito ang ebidensya namin sa iyo, ha? Yung mga iniirog mo, na mga DDS na boboto para magstay sa kanyang posisyon, si BP Sara. Sino ba? Si Bato de la Rosa. Wala na yun. Number 12 to 17. Alam mo na, tanggal na yun, di ba? Ito pa kaya si Kibuloy. Ang ranggo, 28 to 38. Ito kayang inaasahan nilang si Jimmy Bondok, 27, 35. Yung posisyon. Sino pa? Asa si Vic Rodriguez. Nandito din si Vic Rodriguez Nasa pambente din si Rodriguez Yan ang mga ebidensya na kaya namin nasasabi na malapit nang maubos ang DDS diyan sa Senado. Tumuloy tayo ngayon. Bumalik tayo doon sa, nasan ba yung pinakita natin kanina? Balikan natin yon. Ito yung AFP. Matagal na hong inaawitan ng mga DDS yan. Matagal na ho nilang sinasabi na kakampi na sa amin si Pantaleon Alvarez, mga kababayan, umakyat ng entablado yun para sabihin na magbaklas ng suporta ang AFP. Kaso ho hindi. Sino ba namang maniniwala, no? Sa mga kasundaluhan natin na nandiyan na si Sol Gonzales. Si Sal Gonzales, nandiyan na po si Sal Gonzales. Palakpakan po natin. Sabi ni Sal Gonzales, mga DDS, claim nila na mas magaling sila. Kaya maraming naniniwala sa kanila. Yung pagpunta lang po doon sa EDSA lahat sila sigawan, tara mag-EDSA tayo, mag-EDSA tayo.
ba't wala pong naniniwala? Walang pumupunta. O, di ba? O, eto. Ang sagot po ng AFP, mga kababayan, ay mananatili ang kanilang loyalidad, no? Loyalty sa watawat ng Pilipinas after Marcos NSC move. O, kahit tanggalin pa ang Vice Presidente diyan sa National Security Council, ay patuloy, di ba? Patuloy ang pagtindig, patuloy ang trabaho o tuloy-tuloy lang ang trabaho ng AFP at walang mangyayaring mga kung ano-anong kudeta at kung ano-ano pa. Sabi ni Marcelino, baklas! Anak ng tinapay yung mga apelido nyo. Wala bang maganda-ganda mga apelido dyan? Tapos sasabihin nyo, binubuli ko na naman kayo. Mga apelido nyo, baugbog. Ngayon naman, eto, baklas naman. O, sabi ni Marcelino, baklas. Tingnan na lang natin sa eleksyon. Hindi tayo maghusga kasi malayo pa ang eleksyon sa May pa. Eh yun nga, kaso yung survey nga, wala. Yung mga ano mo, yung mga kandidato mo, hindi man lang makapasok sa top 20. No? Sabi ni Alvin Habagat, sinabi General Marbil. Daming umiiyak sa comment section. Sabi ho ni Baklas, tignan daw po natin mga kababayan. Tignan daw natin sa eleksyon. Baka yung iba dyan hindi pa umabot ng eleksyon, ha? Baka yung iba dyan sa Pebrero pa lang, wala na. Baka nasa dahig na. Baka nandun na. No? Nasa dahig na. Sabi ni Alvin Habagat, hirap 10 years passport, 5 years license. Duterte. Ano ba? Paputol-putol yung sinasabi mo, Habagat. No. 10 years passport. Ang kapalit naman confidential funds. Hindi ipaliwanag. Okay na sa akin, siguro 5 years ang passport. Kahit isang beses kahit 2 beses ako magpa-renew ng passport. Wag lang mawawala yung pondo ng bayan. Di ba? Ayan, sabi ng the Armed Forces of the Philippines on Saturday reiterated its pledge of loyalty to flag and country amid speculation of a rift within its rank following a presidential order removing Vice President Sara Duterte from National Security Council. The military remains united and professional organization loyal to the flag and constitution and the Filipino people. Paano yan? Nang tinapa. Walang sasama sa inyo. No? Kaya yung mga pa-EDSA ninyo, linisin nyo naman yung EDSA pagkaalis ninyo. Hindi yung mga pinag-ihian nyo, tsaka yung pinag-ibakan nyo, iiwan nyo lang dun. Kaya daw bumabantot. No? Imaginein mo, mga kababayan, kung madami pa ang sumama, kung hindi lang 17 ang sumama sa EDSA, di ang bantot niyan. Bakit? Balahura daw yung mga DDS kasi. Yung EDSA ninyo, mananatiling 17 na lang yan. Dahil ito, yung AFP, yung PNP, hirap na hirap kayong mapasama. Paano yan, mga bossing? Chief, amo, sir. Anong nangyari? Diba, sabi ni Galliano, paharito, Habagat, ingot. Tuloy ko to, ha? Tutuloy ko pa ng konti. Nako. Ang dating Pangulong Duterte pa naman, lagi nilang ipinagmamalaki, AFP, PNP, ako ang nagtaas ng sweldo ninyo. Siguro akala nila na kapag wala na sila sa posisyon, utang na loob ng AFP yung pagtataas ng sweldo. Kaya iniisip nila, itaas natin ang sweldo ng AFP, itaas natin ang sweldo ng PNP, upang sa ganun pag-alis natin sa posisyon at kinailangan natin sila, sasama sila. Wala. Nga. Hindi sumama. It strictly adhere to the chain of command and committed
to serving impartially in full compliance with the law and democratic process. Ano na, mga bossing? Paano na? Wala na, nga na. Bumalik kayo sa panahong nalaglag bala sa airport. Hindi na. Naku, yung airport ngayon. Maipagmamalaki mo na. Puro bago yung airport. Ha? 2 taon na. 2 taon nang nakaupo ang presidente. May laglag bala bang nangyari? Wala. Baka mamaya kampo nyo lang yun eh. No? Kunyari, may laglag bala. Baka mamaya kayo-kayo lang yun. Tapos sasabihin ni Digong, tatakutin ko, kunyari yung mga naglalaglag bala. Mag-a-announce ako, ipapakain ko yung bala. Tapos biglang nawala. Baka kayo-kayo lang yun. No? Bakit hindi namin maiisip yung ganitong mga estilo? Kasi nga ho, sa tinagal-tagal nung kanilang pag-upo diyan sa Malacanang, nasanay na po tayo na ganun ang kanilang galawan ho, mga kababayan. Di ho ba? Paano yan? AFP, PNP, at ibang sangay pa ng gobyerno, wala kayong maisama. Ang gawin nyo, alam nyo, hindi ko na kailangan sabihin to sa kanila dahil alam ko naman, doon sa rally po, no? Sa rally ng INC, Iglesia ni Cristo, sasama ho yung mga yan. No? Makikisama ho yan. Yung iba dyan, maglalagay ng placard. Pag magdadala ng placard, nakalagay doon, Bongbong Marcos resign, sabay picture. Ang ipinaglalaban po nung INC, kapayapaan. Gagawin niya mga DDS, makikisali yan doon sa rally ng INC. Tapos pipicturean, tapos alis na. Yun lang ang gagawin nila. 'Di ba, Ram J ng Negros Island? Kabisado natin yung style niyang mga yan, no? Sabi ni Pearl Joy Herradura, anti-terror law na lang ipapataw laban kay Sara, mas matindi at mas mabilis. Nandiyan na si pambansang nanay, ayoko magkautang ha. Shout out po sa inyo, Nay. Walang laglag bala, laglag Duterte. Meron, laglag na eh.